Good morning guys! So, ngayon ay madaling araw. Meron kaming pupuntahan ni Dodong Philip today dahil may pupuntahan tayo. Ayan, yeah. So, magpamotor lang kami ni Dodong. Ayan. Hindi pa kami nagkakape. Hindi pa nagpaproseso ang utak ko. Pero mamaya na lang kami magkakape. Kasi kailangan namin makarating on time sa aming pupuntahan. Let's go! Diyan tayo pupunta. Balik ko naman pag pinadalit ko dyan. Ayun na. Tatawagin na lang po yung number, ha? Kasi number. Ayun po yung color. Uy! Ipapasok na. Ipapasok na. Punta na ako dun. Number 8 ako. Number 8 ako. Wala pa. Wala pa. Hello guys. Maaga tayo ngayon. Dahil ang sabi, mamaya na ako magkwento. Ayan, napasundo na namin si Valerie. Pahing kape! Hi! Sana all nagkakape! Ang sakit na ng ulo ko. Hi, bye! Ang pait ng kape mo! Umiinit ang ulo ko sa loob. Sabay, nag-send na ako. Diba nag-Viber ako sa kanila, sinend ko yung prescription. Nakalagay naman dun yung edad. Sabay ngayon, hindi daw sila gumagawa para sa 4 years old. Oh, ng ultrasound. no! Hindi, may blood test eh. May mga tirap pa eh. Yung ultrasound lang yung hindi magagawa. So ngayon, maghahanap kami. Ha? Oo, may blood test ulit. Tirap, SGOT, SGPT. So guys, ang aga naming pumunta namin, naantok na talaga ako. Ang aga naming pumunta ni Daddy Dodong Philip dito sa High Precision. Kasi, yung nag-message kami, nag-inquire kami via Viber, ang sabi, first come, first serve yung ultrasound. So, mga 5 to 10 lang yung pwede nilang i-accommodate. So, ang earliest time na pwede kang pumila dito, 5:30, pero kanina nung dumating kami may mga 7 na po na nakapila, so pang-8 ako and yun, so ngayon as in parang alas 5 pa lang may nakapila na day. So ngayon nung nandun na kami sa loob, hindi daw sila gumagawa sa bata, so ang magagawa na lang yung test na SGOT, SGPT pati TIRAB. So bakit kami nandito ngayon? Kasi lumabas na yung resulta nung nagpa-home service kami last time. So, na-request na another test kasi lumabas dun sa result na matataas yung TS4, TS3 niya. So, may follow-up na kailangan pa ng another lab test bago kami pumunta sa doktor for check-up for Valerie. So, let's go na! Let's go! It's okay. Para we will treat you, ha? I love you. Are you strong? You're strong, diba? Diba, you're just gonna count? What will you do when during? Oh, let's go na, let's go. You're strong eh. Remember last time, is it Awi?
A little. Oh, just like that also a little. Okay, let's go. Naantok na talaga ako. Hindi talaga ako nagpo-proseso kapag hindi ako nakakapagkape. So, ito tuloy ang kwento. So, naghahanap kami ngayon ng ultrasound for thyroid para sa edad niya. May natanungan kami kung sa nagwo-work si Gracia na ospital sa may Manila East. Kaya lang every Monday lang daw yung ultrasound para sa edad niya. Nag-cancel pa. Monday po ngayon, nag-cancel pa yung doktor. So, the next schedule is next Monday na naman. So, naghahanap pa rin kami ngayon sa Taytay Doctors. Inaantay lang namin yung opening kasi by 8 AM pa daw. So, yeah, pauwi na muna kami. And, yun. Bakit nagla-lab test si Valerie ngayon? Naalala ninyo, pinakita ko sa last vlog na nakasalamin na si Valerie dahil nga nagsa-side eye siya. Mataas na yung grado ng mata niya, may astigmatism siya, farsighted siya. So upon checking po nung kanyang mata, napansin kasi ni Ate Michelle, yung opta doctor na kapatid ni Dodong Philip, na medyo ano tawag doon, yung parang luwa yung kanang mata niya. So pina-ask na baka pwedeng ipa-check nga yung TS3, TS4 para lang ma-rule out kung meron siyang hyperthyroidism. Kasi isa yun sa symptoms ng hyper, yung parang luwa yung mata at bigla kasi siyang pumayat. In the middle ng mga siguro 3.5 years old siya, doon kasi siya medyo bumilis yung pagpayat niya, or nitong 4 years old. Kaya, yun. So, hindi, 4 years old na siya nung napansin namin na bigla siyang pumayat. So, yun yung pangalawang symptoms. So, yun. So, after ng TS3, TS4, lumabas nga na mataas yung resulta from the normal na dapat. So, nag-ask uli ng mga lab test pa para pag pumunta na kami ng pedia, kumpleto na kami ng resulta. So, malaman po, we will update you kung ano ang kaso ni Valerie ngayon, and praying for the best na sana hindi siya hyperthyroidism, or kung hyperthyroidism man siya, sana mabilisan lang yung gamot. So, malalaman pa namin sa mga susunod na araw. Pero very brave itong baby na ito. Ayan, very brave ka. Kasi, yeah, are you brave? Ha? Ay, she's watching kasi. Very brave siya. So, thank you naman, Lord. Kaya, ayun, hopeful na lang talaga kami na hindi siya serious. Ayun, umamalengke muna kami. Kasi wala na kaming pagkain sa ref. So, dumaan muna tayo dito. Si Daddy Dodong na yung bumaba. Ayan, nakikita niyo siya sa likod. Ayan. Kasi pagka kami po ay nag-grocery ni Daddy Dodong, siya talaga sa meat section, ako sa mga gulay-gulay. Kasi mas maarte siya sa pagpili ng mga laman. So, yeah. Dito lang kami ni Baba. How's the blood extraction earlier? Is it awi? You cry because it's awi? But afterwards, during the extraction, is it awi pa? But you're good na? What is your reward? M&M. So, is Daddy gonna get M&M? yeah, we will buy M&M. Promise. That's a promise. Kasi kanina, talagang medyo natatakot na siya. Tapos umiyak siya. Pero nung una kasi, di ba, hindi siya masyadong umiyak kasi parang hindi pa siya aware eh. Kumbaga, hindi pa niya alam kung yung pain. Eh ngayon, may idea na siya sa pain. So, medyo natakot siya. So, sabi ko, we will buy M&M para maging happy na siya. Grabe yung ano ko, inaantok na talaga ako. Gumising kami alas 5 ng umaga. Pumila kami doon, mga 5:30. Kasi nga, nasabi nga sa amin ang ultrasound, first come first serve lang. So, pasang ultrasound pa, kumbaga up to 10 lang yung limit nila per day. Tapos malaman-lamang ko lang. Biglang hindi pala sila gumagawa sa bata. Alam mo yun, bakit ngayon nyo lang sinabi. Pero okay na. So anyway, inaantok na ako. Ayan, update na lang tayo. Okay?
Oh, my blood. Oh, my blood. Oh my gosh, my blood. It's not red. Well, yeah, it's like maroon. Not maroon again. Not maroon again. Sa 2,000. May sukli pang 400. Anong nabili mo? 4 na kilong manok. Magkano na Kilong kilo? baboy. Magkano kilo ng manok ngayon? Meron lang dyan 109. Yun sa baboy. Ang baboy ang medyo mahal 380. Oh! Bumili ka ng mga gulay, wala? Oh, galing! So marami. Pang isang linggo na ba yan? Siguro. 2,000 na binigay natin kay Dodong Philip. Nakabili siya ng... Ilan nga yun? 4 na kilong manok. 2 kilong baboy. 1 kilong baboy. Hindi daw magaganda yung mga baboy. Kaya 1 kilo lang yung binili niya. Pag sa kapela, dapat... Kasi hindi ko pa naiikot yan eh. Kasi hindi pa ako ano. Hindi ko pa aware. Oh, kasi usually kasi sa grocery kami namimili. 10 piso lang naman ang mura. Pero mas maganda pa yun. At bibili pa ako sa akin. So ayan, sa 2,000, yun na yung mga nabili niya. May sukli pa akong 400 pesos. Mas mura ba dito sa palengke kaysa sa grocery? Same. Sa manok, oo, kasi sa manok 230 yata. 240 sa Pero isa. yung pork, Yung almost. baboy halos pareho lang. Hi, wine! Kami ni Valerie, Disney Princess lang kami. Nandito lang kami sa sasakyan. Habang inaantay na matapos si Daddy Dodong mamalengke. We're home! Yan yung mga napamili ni Daddy Dodong. Nandito na tayo sa ating bahay. Ako na magsasara. When did you leave? We leave at 5 o'clock a.m. I just get the shot. Ayun na, Valerie's telling you. So that's for it. Does it hurt? Valerie cried. Hey, you might fall. Go out. Morning, Kuya Lawrence. Pinatapos niya na yung table natin. Ayan. We're home na. Did you miss us? Na-miss mo kami? Yeah. Oh, let's eat breakfast, Valerie. Got your reward? Let me see your reward. Eminem. Binigyan ko lang muna ng ilang piraso kasi sabi ko magbe-breakfast muna. Kape. Kape muna tayo. Tayo, guys. Kasi hindi na nagpaproseso ang utak ni Mama Colleen. Kape-kape. Isa to sa favorite part ko ng bahay. Yung aking kape area. Valerie's eyes were like, What does it mean? I don't know. I don't know. So anyway guys, eto na yung mga napamili. Ayan. Nakapamili ng patatas, sibuyas, bawang, talong, carrots, cabbage. Yun yung mga napamili. Tapos, pang tinola, meron na rin. Ayan. So, yan yung mga napamili plus yung mga laman. Mommy, where's the lettuce? Wait lang, there's no lettuce. Wait! Ito yung mga meat na napamili ni Daddy Dodong naman. 4 na kilong chicken. Lilipad po tayo sa loob ng 1 linggo. Kasi nga mahal ate yung pork. At bumili pa rin siya ng isda. Anong ulam natin today? Isda na lang. Kala ko tinola. Sayang, fresh. Di tinolang Bisaya. Diba? So, ayan. Anong project ni Kuya Lawrence ngayon? Yung lamesa. Ayan, tinatapos na ni Kuya Lawrence yung lamesa. Ayan. Ito yung ginagawa niya. Etong salamin na to, gagawin tong lamesa. Yung nasirang aquarium. So now, it's a table. Ngayon, ipasilip ko lang sa inyo yung natapos na nabubong para sa area na to, dito sa may aquarium area. So, meron na po tayong bubong dito para, syempre, pag naglagay na ng fish, hindi maarawan directly yung ating aquarium.
So, ito po yung setup ni Dodong Philip ng aquarium dito sa likod. Ayan. Tapos, napasilip ko na rin sa inyo, last vlog, yung kusina natin sa likod. Nalagyan na rin siya ng bubong. Ayan. Kaya si Ate Bing ay hindi na po maaarawan. Ate Bing! Hindi ka na maaarawan. At meron na rin siyang sampayan dito. At kung naalala ninyo, nilagay natin yung washing machine sa loob ng bahay. Ayan, nandito na po siya sa likod. Yan. Tapos, si Tommy ay nakakulong for today's video. Paano binubumbayan niya na po si Cutie? So, pakiramdam namin, magkakaroon na po kami ng apo. Diyos ko ka. Kulong ka muna kasi hindi mo tinatantanan si Cutie. Aba, kinakagat. No. Mayat-maya niya na binubumbaya si Cutie. Ba't ka natatawa? Bakit? Magiging lola na kami ni Ate Bing. Ate Bing, lola na tayo. Pero nagkaroon na ba ng men si Cutie? Siguro nga sa kanya yung... Valerie's annoying me. Oh, edi let her annoy you. Valerie's annoying you. Huwag ka magpa-annoy. Just talk to Valerie. So, sabi ko, baka hindi pa naman mabubuntis si Cutie kasi wala pa naman siyang mens. Ang sabi ni Ate Bing, may nakita daw kasi siyang mga blood spots sa ilalim ng table. So, yon. So, feeling ko, baka daw sa kanya yon. What is it? Ano? Alam mo may sugat kay Riley ka kay Valerie. Malamang. Oh my gosh! Magiging lola na ako. Ano yon? Do I have to memorize all of the multiplications or do I have to memorize the ones that I don't know? You memorize the one that you don't know. Yon. Okay? Daddy! Magiging lolo ka na. Buntis. Hindi pa natin alam. Sarap ng kain, nagutom. Kaya ang ginagawa namin ngayon, guys, teka, ibaba ko. Oh, We can give some of them to ampersand Athena. okay. Wala pa nga eh. Athena likes it. Okay. Wala pa nga baby. Mamimigay na kaagad. So anyway, kape na tayo, guys. Ito yung napansin ko sa akin eh. Kapag hindi ako nakakapagkape in the morning, hindi nagpo-proseso yung utak ni Mama Colleen at sumasakit yung ulo ko. So anyway, ang eksena nga ngayon, palitan si Tommy at si Cutie sa kulungan. Kumbaga yung isa nakalaya, yung isa nakakulong, para lang mahiwalay sila na hindi magbumbaya. Kasi nga, etong si Tommy, inaanli na po si Cutie. So feeling ko, may mabubuntis na po at talagang feeling ko, magiging lolo't lola na kami ni Daddy Dodong at ni Ate Bing. Kasi nga, nakatatlong beses na po na nag-shoot si Tommy kay Cutie. So ngayon, actually, Cutie, how was Bumbaya when I'm 3 years old, remember? anong sinasabi mo? Ayan. Guys, eto no, nakita nyo, guys, nakita nyo yung mata ni Valerie. Look at here again. Look at here. No. Ayan. Tingnan nyo yung mata niya. Look straight, look straight. Ayan. Kaya talagang nagpa-lab test na kami kasi yung isang mata niya, ayan, medyo malaki. Is it awi? Yan yung isa sa symptoms na nakita namin. Actually, may nakapansin na rin yan. Nung one time na pinost ko nga sa FB, yung nagpa-ophthalmologist siya. So, ang dami nakapansin na parang, Mami, ano yung tungkol dun sa mata niya? Bakit ganun yung mata niya? So, dun na kami nagkaroon ng parang ipalab test na nga para malaman o ma-rule out. Kasi again, isa yan sa symptoms ng hyperthyroidism eh. So, yun. Valerie's eyes, is Valerie's one side of her eyes like this and the other side of her eyes are like this? Yes. Yes. So, you must search about hyperthyroidism. Because Valerie might have a hyperthyroidism. Okay. Okay. Sumasakit ang ulo ko. Alam mo yung sentido ko gumagano, no? What's a
sentido here. Like, it's like that. Like, it's beating. So, yun. Maybe next vlog. You mean you have a headache? Yeah. Because I don't have a coffee in the morning yet. That's why I'm having a coffee now. So, update ko na lang kayo sa mga next vlog kung ano yung resulta ng kaniyang lab test at ano yung magiging resulta ng check-up ni Valerie. So, yan po ang update sa pamilya Mateo. Itong salamin ni Valerie, hindi ko alam kung marupok lang talaga yung plastic ng frame ni Valerie. Kasi nung pinunasan ko ng pagganito siya last time, natanggal ito oh. Nakailang gulo na kami dito. Sa mga mami dyan na may anak na nagsasalamin, na nagaglass, let me know nga kung talaga bang advisable yung ganito or better yung metal frame. Kasi tingnan nyo oh, na, ano siya nung pinunasan ko siya, pag ganun ko, naputol siya. Ayan, nahila siya. Kaya nakakailang gulo na to. Kasi anytime na natatanggal ni Valerie, gulo lang kami ng gulo. Ang mahal pa naman ito kasi pinagawa namin to 6,500. Parang 3,500 sa salamin, tapos 3,500 yung frame. Ayan, ang taas ng grado. Oh. Grabe, nakakahilo. Tingnan mo. Hindi ko makita klaro. Nakakahilo siya. So, ito po yung salamin ni Bebe Valerie. So, yun lang. Bye muna everybody. See you until next vlog. Hanggang dito na muna po. At maraming salamat sa panonood. Isa sa way ko para hindi sila masyadong mag-gadget, I provide them with sketch pad. So, yan ang ginagawa nila ngayon. Ayan. They love to draw. They love to draw. Ayan. Bye, guys! Daddy! Bye-bye! Bye. Pahalo ka, Kobe? Mwah.